Kailan ka huling huminto at binilang ang mga biyayang natatanggap mo? Minsan, ang madalas nating mapagpasalamat ay yung mga obvious na bagay. Magandang motor, sasakyan, komportabling bahay, magagandang damit, o ang magandang trabaho natin. Maraming pwedeng ipagpasalamat na ganoon. Kaya lang, syempre, kailangan mas lumalim pa ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Hindi lang ang mga material blessings, kundi kailangan natin ipagpasalamat ang mga spiritual blessings na natatanggap natin. Bakit? Kasi ito ang mas mahalaga at merong impact sa susunod na buhay. Ang mga blessing na ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan at paglago kahit pa sa pinakamahirap na sandali ng ating buhay. Kaya si Pablo, ganun na lang ang kanyang pasasalamat at pagpupuri sa mga spiritual blessing nating mga disciples. Tingnan mo, sabi niya sa Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Alam mo, madalas pinupuri natin ang Diyos kapag may material blessing tayong natatanggap. Praise God, answered prayer. Pero tignan mo si Pablo, pinupuri niya din ang Diyos sa anong dahilan? Sabi sa talata, ay dahil pinagkalooban niya tayo ng hindi iilan, kundi lahat ng pagpapalang espiritual. Ang ibig sabihin, lahat ng kakailanganin natin para makabilang sa kaharian ng Diyos at makalakad sa kalooban niya ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi totoo na hindi mo kayang magbago. Hindi totoo na nakasalalay sa iyo ang kaligtasan mo. Hindi totoo na wala kang magagawa para ma-fulfill mo ang purpose ng Diyos para sa iyo. Kundi ang katotohanan ay dahil sa mga spiritual blessing na binigay sa iyo ng Diyos, ay naging overcomer ka at magiging matagumpay sa iyong spiritual journey kasama ang Diyos. At anong reason kung bakit ibinigay ang mga spiritual blessing? Nasabi sa talata ay dahil sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, ay tatanggapin mo ang mga spiritual na pagpapala na ito. Ang ibig sabihin ay hindi lahat ng tao ay pinagkalooban ng spiritual blessing na pag-uusapan natin mamaya, kundi ang mga taong nakipag-isa lang sa Panginoong Hesus. Kaya nga, kung hindi ka pa nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ay sa bandang huli ng mensahe, ay bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na makipag-isa sa Kanya. Kaya tapusin mo mensahe na ito. Kung ikaw ay bago lang sa channel na ito, alam mo, ang mga pagpapalang spiritual ay higit pa sa mga bagay na nabibili ng pera. Tulad ng sabi sa kanta ni Johnson Oatman, count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Kaibigan, kung nakipag-isa ka na sa Panginoong Hesus, ay tignan mo at alalahanin kung ano mga ginawa ng Diyos sa iyo. Binigyan ka niya ng kaligtasan, kapatawaran at kapayapaan. Iyan ang ilan sa mga blessing na hindi mabibili ng pera. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon sa huling parte ng ating series na Strength in Gratitude. Ang title ng ating mensahe ngayon ay Count Your Blessing. Huwag kang bibitaw hanggang dulo ng mensaheng ito dahil magkakaroon ka ng bagong pananaw patungkol sa spiritual blessing na madalas nakakaligtaan nating ipagpasalamat sa Diyos. Magandang araw muli mga ka-What G. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday 7:30 via Zoom. Naku, mabibless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat.
Tapos kung gusto mo makatanggap ng daily inspiration sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, naku, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano nga ba ang mga spiritual blessing na bibilangin natin at ipagpapasalamat sa Diyos? Alam mo, napakarami pero meron lang tayong 3 pag-uusapan ngayon. Una, magpapasalamat tayo sa Diyos dahil we are wanted by God as His chosen. Pangalawa, we are indwelt by the Holy Spirit. At pangatlo, we are now His possession for eternity. So, una, we are wanted by God as His chosen. Tayo ay nasa puso ng Diyos at pinili ka niya. Tuloy natin ang Ephesians chapter 1 sa verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Wow! Ang ganda ng katotohanan na ito. Ang sabi dyan ay bago pa likhain ang sanlibutan. Ang ibig sabihin, tayong mga nakipag-isa sa Panginoong Yesus ay bago pa ang Genesis 1:1, ikaw at ako ay pinili na niya. Sa mundo natin ay nag-e-elect tayo ng government official na gusto nating ihalal. Pero sa Diyos, walang botohang nangyari. Siya na ang nag-decide kung sino ang pipiliin niya. Ibig sabihin, ikaw ay mahalaga sa Kanya. Kaya kaibigan, kung ang feeling mo ay parang wala kang halaga, tandaan mo ito, pinili ka ng Diyos at binigyan ka ng purpose bago pa man likhain ang mundo. Now, ano ang purpose? Ang purpose ay para maging Kanya. Ang ibig sabihin, gusto niya tayong iligtas. Hindi intention ng Diyos na mapahiwalay sa'yo. Noon pa man, bago magsimula ang lahat, ay nais na niya makasama ka at hindi mawalay sa Kanya. Hindi niya nais na ang magmamay-ari sa iyo ang dyablo. Hindi niya nais na maging alipin ka ng laman mo at ng kasalanan. Hindi niya nais na mabuhay ka ng walang direksyon at walang totoong satisfaction sa buhay. Kundi, ang nais niya ay manatili ka sa Kanya. May lumalagong nagmamahalang relasyon sa Kanya at meron talagang buhay na meaningful. Kaibigan, nakakaramdam ka ba ng kakulangan o emptiness sa kabila ng mga tagumpay na meron ka sa buhay? Feeling mo ba walang direksyon o patutunguhan ng buhay mo? Kaibigan, kung ito nararamdaman mo, ay tignan mo kung paano ka magiging pag-aari ng Diyos. Again, ayon sa talata, ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Kaibigan, hanggang hindi ka nakikipag-isa sa Panginoon, ay kahit kailan, ay hindi ka masasatisfy sa buhay. At kung ikaw naman ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, ay alamin mo ang isa pang purpose kung bakit ka pinili ng Diyos. Ayon sa talata, ay upang magkaroon ka ba ng maraming material na bagay para mag-enjoy sa buhay, para maging convenient ang lahat ng bagay, para mawalan ng problema at maging smooth ang buhay? Hindi. Kaya ka pinili ng Diyos, ay ang sabi sa talata ay upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ang ibig sabihin ay mataas ang layunin ng Diyos para sa atin. Mas higit pa sa material na na-accomplish natin sa buhay. Ang ibig sabihin, ang character natin ang mas mahalaga sa Diyos kaysa sa ating convenient. Binigyan niya tayo ng spiritual gifts upang magamit natin para sa pagpapalago natin para maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, nung pinili ka ng Diyos, ay nasa layunin na niya na baguhin ka. Ibig sabihin, hinanda na niya ang mabubuting gawa mo at ine-expect niya sa iyo na ito ang lalakaran mo. Ang ibig sabihin, ay higit pa sa pagpunta sa simbahan tuwing linggo ang inaasahan ng Diyos sa iyo. Higit pa sa panalangin mo tuwing kakain o higit pa sa ritual o orasyon na ginagawa mo sa simbahan. Kundi ang ine-expect ng Diyos sa iyo ay ang paglago ng pagmamahal mo sa Kanya at paglago ng pagmamahal mo sa kapwa. Now, bakit inaasahan niya sa iyo ang ganitong bagay? Kasi ayon sa talata ay dahil sa pagmamahal niya sa iyo, pinili ka niya para maging anak niya. Tuloy natin sa verse 5.
tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Hindi ko alam sa'yo, kaibigan, pero ako hindi ko ma-imagine na ang isang makasalanan tao na kagaya ko ay pipiliin ng Diyos para maging anak niya. Sobrang pagpapala ito na hindi ko naman deserve. Now, paano tayo magiging anak ng Diyos? Again, inulit na naman, ang sabi sa talata ay sa pamamagitan ng religion, sa pamamagitan ng good works. Hindi, ang sabi ay pinili tayo ng Diyos na maging anak niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, wala tayong matatanggap na spiritual blessing maliban sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ibigan, matagal na itong plano ng Diyos para sa iyo. Hindi tayo isang afterthought o isang bagay na sumulpot lang. Ay, ipinanak ka. Naku, sige, wala na akong magagawa. Andyan na yan eh. Sige, magpaplano ako para sa iyo. No. Maaring walang plano ang mga magulang mo para mag-anak, pero hindi ka aksidente. Maaring feeling mo hindi ka kinikilala ng iyong magulang bilang anak, pero manampalataya ka na nais ng Diyos na siya ang iyong maging tatay sa langit. Ako, lumaki akong walang tatay, pero nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, ay naramdaman ko ang pagmamahal ng isang tatay sa anak sa pamamagitan ng Diyos. Kaya nga, kung ganito siya kabuti sa atin, sabi sa susunod na verse 6-7, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal. Ang sabi ay, magpuri tayo sa Diyos. Bakit? Tignan natin ang dahilan sa verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Wow, kung sobrang blessing na ang pagpili sa atin bilang pag-aari ng Diyos at maging anak niya, ay nako, ibang level ito. Pinili tayo para tubusin. Ibig sabihin, binili tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Katulad ng sa mga pelikula na may kinikidnap at kailangan ng ransom money para makalaya. Sa atin naman, ang ransom na hinihingi para makalaya tayo sa kaparusahan ng kasalanan ay hindi pera o good works, kundi ang ransom o bayad ay dugo. Sabi sa mga Hebreo 9:22, walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Now, ang tanong, bakit hindi sapat ang dugo ng mga hayop? Bakit hindi na lang yun ang isacrifice? Kasi sabi sa Hebrews 10:4, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Ibigan, dahil sa mahal ka ng Diyos, ayaw niya mapahamak ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya ipinadala niya yung kanyang anak bilang ransom o bayad sa iyong kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Nako niya ang lahat ng iyong kasalanan at ikaw ay kanyang tinubos. Kaya kahit gaano pa kadilim ang ating nakaraan, lahat ng kasalanan natin, past, present, at future sins, nagkagawin pa lang natin sa kasalukuyan, ay bayad na yan. Ang tanong, naniniwala ka ba dito? Misa, inisip natin na baka hindi sapat ang kapatawaran ng Diyos, lalo na kung may mga nagawa tayong mabibigat na kasalanan. Pero tandaan mo, kaibigan, na ang biyaya ng Diyos ay sapat na para burahin ang lahat ng iyon. Kaya kung minsan inisip mo na baka may mga kasalanang nakaligtaan, kaibigan, huwag ka mag-alala. Dahil ang dugo ng Panginoong Hesus ay naglilinis sa ating mga makasalanan. Past sin, present sin, at future sins. Kaya nga, napakayaman mo sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. May mga bagay kang hawak na walang sino man ang makakakuha mula sa iyo. Pinili ka ng Diyos. Hindi lang bago ka ipinanganak, kundi bago pa man niya likhain ang buong mundo. Now, ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos upang siya ay purihin natin. Sabi sa verse 12, tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Ephesians 1:12, kaibigan, kaya tayo ay pinili, tinubos at pinatawad, hindi lamang para sa ating kapakanan, kundi para purihin natin siya. Isn't it wonderful na ginawa niya ang lahat ng ito para sa atin? Pero at the end of the day, ang lahat ng ito para pa rin sa kanyang kaluwalhatian.
Si R.C. Buechner ay isang matapang at malaking tao na nagtatag ng mga bahay ampunan para sa mga bata sa Texas. Tinatawag siyang Papa Buechner ng mga bata at tuwing dadalaw siya, yakap siya ng mga ito. Isang araw napansin niya ang isang batang babae na nakatalikod, tinatago yung muka sa dingding. Napag-alaman niya na nagkaroon ito ng matinding paso at may peklat sa muka. Nilapitan niya ito at tinanong, "Anak, ayaw mo bang yakapin kita?" Sumagot ang bata, "Hindi, pangit po ako." Alam mo, ginawa ni Buechner ay inangat siya, binuhat siya at hinalikan sa peklat sa muka at sinabi, "Anak, maganda ka para sa akin at maganda ka para sa Diyos." Tulad ng ginawa ni Papa Buechner, ang Diyos ay yumuko at hinagka ng mga sugat ng ating kasalanan sa kabila ng ating mga kapintasan at kasamaan. Niyayakap tayo ng Diyos at sinasabing, "Maganda ka para sa akin." Misa pakiramdam natin, nagkamali ako o hindi ako perpekto. Pero sa mata ng Diyos, ikaw ay buo at pinatawad. Napakahalaga mo sa Kanya, kaibigan. Kaya simulan mo siya i-prioritize sa iyong buhay. Madalas kasi, kaibigan, nakakalimutan natin kung gaano kabuti ang Diyos. At tinatanong natin, "Lord, ano bang ginawa mong bago para sa akin?" Parang yung magkaibigan na nag-away. Sabi ng isang kaibigan, "Hindi mo ba naalala kung sino ang tumulong sa'yo nung nasa pinakamababa kang kalagayan? Sino ang nagbigay sa'yo ng pera nung kailangan mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng unang trabaho mo?" Alam mo, sagot ng kaibigan, "Oo, ginawa mo nga yun. Pero ano bang ginawa mo para sa akin ngayon na bago?" Wala na, di ba? Alam mo, ganun din tayo minsan kay Lord, di ba? Napakarami na niyang ginawa para sa atin, kalusugan, buhay, at mga bagay na kinakatuwa natin. Pero kapag dumaan sa konting hirap, para bang agad nating nakakalimutan ang lahat ng iyon. Tinatanong natin, "Lord, ano bang ginawa mo para sa akin ngayon?" Sa dami ng pagpapalang natanggap natin mula sa Diyos, madalas pa rin nating hanapin ang mga kulang. Gusto natin ng higit pa. At minsan nakakalimutan natin magpasalamat sa lahat ng mayroon na tayo. Ano-ano nga ba ang spiritual blessings na bibilangin natin at ipagpapasalamat sa Diyos? Una, ipagpasalamat natin dahil we are wanted by God as His chosen. Pinili ka niya. Pangalawa, we are indwelt by the Holy Spirit. Ikaw at ako ay pinanahanan ng banal na Espiritu. Ephesians 1:13, "Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo." Sobrang ganda ng talata na ito. Now, maaaring tinatanong mo, paano ba makikipag-isa sa Panginoong Jesus? Paano ba ako mapapabilang sa Kanya? Ayon sa talata, ay napabilang kayo sa Panginoong Jesus nung marinig ninyo ang katotohanan, ang mabuting balita kung paano kayo maliligtas. Ang ibig sabihin, hindi tayo makakabilang sa Panginoon kung hindi natin muna maririnig ang katotohanan ng mabuting balita kung paano maliligtas. Maaring mataas ang pinag-aralan mo. Iniisip mo, alam mo na ang lahat ng bagay. Successful ka sa iyong career o business. Kaya't nire-reject mo ang mga taong nais magbahagi sa iyo ng katotohanan ng mabuting balita ng kaligtasan. May katotohanan na dapat nating pagbasihan kung paano tayo maliligtas at hindi ito galing sa common sense o talino ng tao. Ito ay galing sa salita ng Diyos. Ang katotohanan na kailangan mong malaman na nakasulat sa Biblia ay makasalanan tayo. Ang bayad sa kasalanan natin ay kamatayan o pananatili sa naglalagablab na asupre sa susunod na buhay. Pero dahil sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos, ayon sa John 3:16, ay ipinadala ng Diyos ang Kanyang anak upang bayaran ang ating kasalanan, at kung sino man ang mananampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito ang katotohanan ng mabuting balita kung paano tayo maliligtas. At anong kailangan mong gawin upang ikaw ay maligtas? Ayon sa talata ay sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Sino yung sa Kanya? Ang Panginoong Hesus. At nung nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ay ibinigay niya ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin nito ay napaka-generous ng Diyos
na hindi ka lang niligtas matapos kang manampalataya sa Panginoon. Hindi ka lang ibinilang na anak, kundi ibinigay niya pa sa iyo ang banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nanahan na sa atin the moment na narinig natin ang mabuting balita at nanampalataya tayo sa Panginoon. Hindi ito ibibigay sa ibang pagkakataon. Hindi ito ibibigay kapag nagbago ka na. No, mali. Kasi hindi ka makakapagbago kung hindi ka pa pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya nga, baligtad, kailangan ka munang iligtas para ka makapagbago. Para ka makagawa ng mabubuting gawa at hindi ka magta-try magbago para ka maligtas kasi hindi mo kakayaning magbago nang hiwalay ka sa Diyos. Hindi mo kayang magmahal sa Diyos ng buong puso at magmahal ng kaaway hanggat hindi ka niya pinananahanan. Kaya nga napakalaking blessing na binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na magbago sa pamamagitan ng banal na Espiritu na natanggap natin. Siya ang tutulong sa atin para tayo makapagbago. Now, maaaring tinatanong mo, kailangan pa ba magbago? Hindi ko alam sa iyo, kaibigan. Pero ako gusto ko magbago. Maaaring hindi ako maging perfect, pero gusto ko mapapurihan ang Diyos sa aking buhay. Bakit? Kasi minahal niya ako kahit makasalanan ako. Nang dahil sa kasalanan ko, namatay siya. Kaya kinamumuhian ko ang kasalanan na siyang nagdala sa kanya sa krus. Kaya gusto ko magbago. Isa pa nakita natin sa mga nagdaang talata na pinili tayo. Niligtas, ginawang anak, para saan? Para maging banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Ang ibig sabihin, kasama sa plano ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagbabago. Kaya ibinigay niya ang banal na Spirit. At kapag nagbabago ang iyong buhay, ikaw ay magbibigay ng karangalan sa Diyos. Now, bukod sa ating pagbabago ay ayon sa talata, ay merong specific na purpose kung bakit ibinigay ang banal na Espiritu sa atin. Ito ay para maging tanda na tayo ay kanyang pagmamay-ari na. Sa English translation ng tanda o marka ay seal. Tayo ay sinelyuhan o minarkahan o tinatakan. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, tayo ay inihiwalay. Paano tayo mahihiwalay? Sa pamamagitan ng tanda o tatak o seal. Now, sino ang tanda? Ang banal na Espiritu. May mga nagtuturo na kapag nagkasala ka ay mawawala na ang iyong kaligtasan. Kailangan daw ay i-maintain mo ang iyong kaligtasan. May mga bagay ka na gagawin at kung hindi ay hindi ka naligtas. Kaibigan, hindi ito totoo. Hindi mo kayang i-maintain ang iyong kaligtasan. Hindi. Bakit? Kasi hindi binayaran ng Panginoong Hesus ang kalahati ng ating kasalanan. No, ang lahat ng kasalanan natin ay binayaran niya 100%. Hindi siya nag-down payment o nag-partial lang o nag-installment plan. No, binayaran na niya ang past, present, at future sins natin. Kaya tandaan natin na maliligtas tayo hindi dahil sa ating performance o ginawa, kundi sa kumpletong ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya magkakaroon tayo ng confidence na ligtas na tayo. Bakit? Kasi hindi nakasalalay ang kaligtasan natin sa atin, kundi sa Panginoong Hesus lang. Now, paano mo malalaman kung nasa iyo na ang Espiritu Santo? Kapag nagkakasala ka at nakakaramdam ka ng kirot at konsensya, ito'y tanda na ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Ang Espiritu ang nagbibigay ng conviction o paalala kapag tayo'y nagkakamali. Kapag may kapayapaan ka kahit sa gitna ng kaguluhan, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa iyo ng comfort na hindi maipaliwanag. Siya ang nagdadala ng kapayapaan sa kabila ng pagsubok. Kapag natutulungan ka sa panalangin mo, kahit hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa Panginoon, naku, ang Espiritu Santo ang gumagabay at nagpapahayag ng mga nararapat mo na ipanalangin sa Diyos. Kapag naaantig ang puso mo sa mga paghihirap ng iba, naku, yan ay pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo na nagtuturo sa atin ng pagmamalasakit at pagkahabag. Kung dati wala kang pakialam sa mga taong nahihirapan, nangangailangan, tapos ngayon nakakaramdam ka na ng pagmamalasakit at pagkahabag, naku kaibigan, nasa iyo na ang banal. Kapag nagkaroon ka ng kagustuhang basahin at alamin ang salita ng Diyos, yan ay isa ring palatandaan ng presensya ng Espiritu
sa iyong buhay. Siya ang nagtutulak sa atin upang mas maging malapit sa Panginoong Yesus. Kapag naiintindihan mo na ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin nun, nananahan na sa iyo ang banal na Spirit. Ibigan, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga tukso at kasalanan. Ang banal na Espiritu ang nagpapala sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos at siya ang ating mapagmahal na Ama. Ang banal na Espiritu ang nagpapalakas sa iyo upang maging saksi para kay Kristo. Ang Espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magpatotoo tayo tungkol sa mabuting balita at maging liwanag sa iba. Kaibigan, ganito tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga ang tanong ay ano ang sinusukli mo sa Diyos para sa mga spiritual blessings niya sa iyo? Gaya ng buhay na walang hanggan, gaya ng pananahan sa iyo ng Holy Spirit. Lumalakad ka ba sa ilalim ng pamamahala ng banal na Espiritu? Hinahayaan mo ba na siya ang masunod sa iyong buhay? Kaya nga suriin mo ang iyong sarili. Kapag sinasabi mong tinanggap ko na ang Panginoong Yesus, na nampalataya ako sa Kanya, tapos nakikita mo na walang pagbabago sa spiritual na buhay mo, kung ginagawa mo pa rin ang parehong bagay na ginagawa mo 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, naku, tanungin mo ang sarili mo, nagmamanifest ba ang Holy Spirit sa aking puso? Tapos tanungin mo rin kung nasa akin talaga ang banal na Espiritu, ginagamit ko ba ang kapangyarihan na available sa akin upang mamunga sa paggawa ng alagad? Nakikita ba sa buhay ko ang pagbabago ng aking priorities dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay kasama mo. Hindi para lang sa mga malalaking bagay, kundi pati sa mga maliliit na bagay, sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kaya't patuloy nating gamitin at pagyamanin ang regalo na binigay niya sa atin bilang paghahanda para sa kaluwalhatiang darating. Sabi ni Aiden Wilson Tozer, when we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all that God desires us to be. Pakinggan natin ang isang testimony ng isa nating kapatid na sinelyuhan at binago ng Panginoong Yesus. Isang mapagpalang araw mga kapatid. Ang buhay ko noon bago ko nakilala ang Panginoong Yesus ay walang tunay na kapayapaan. Wala akong pagpipigil sa sarili. Mapagmatas ako dahil ang tingin ko sa sarili ko ay madaming alam. Wala din akong pasensya sa mga taong slow makaintindi. Mahal ko lang ang sarili ko at nakadepende lang ako sa aking sarili dahil para sa akin kapag umaasa ako sa iba, tumbat lang ang ibabalik nila sa akin. At dahil nga dito, nakadepende ako sa sarili kong lakas. Alam ko na may Diyos pero wala akong personal na pagkakakilala sa Kanya. Nagdadasal ako pero selfish desires lahat ang panalangin ko. Di ko alam na puro hindi kalooban ng Diyos ang dinadalangin ko sa Kanya. Nagpakilala sa akin ng Diyos noong pandemic na walan ako ng trabaho at sobra akong nag-alala para sa mag-ina to the point na atakihin ako ng anxiety. Pero mabuti ang Diyos, ginamit niya kapatid ko para magkita kami ulit ni Sister Irene na matagal ko nang di nakikita at pinakilala niya ako sa husband niya na si Sir Mike na evangelist pala. Yung simpleng interview na uwi sa pagtanggap ko sa Panginoong Jesus bilang aking Lord and Savior. Natanggap ako sa trabaho sa mismong araw na yon at naging video editor ako ng Word on the Go online fellowship na nagbigay daan para mababad ako sa salita ng Diyos sa pamagitan ng mensahe niya sa mga vlogs ni Sir Mike na akin namang ine-edit. At dahil nababasa ko ang script word per word, ang dami kong natutunan patungkol sa salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. Unti-unti nakilala ko ng tama ang Diyos. Ang mga pangako at ang karakter niya. Kinilala ko siya sa pamagitan ng aking quiet time araw-araw, D-group, Wednesday equipping at Bible study. Kaya lumago ang pagmamahal ko sa Kanya. At dahil doon, binago ako ng Diyos sa tulong ng Holy Spirit na nagko-convict sa akin at nagbibigay ng kapangyarihan na gawin ang tama. At dahil dito, lumago ang pagmamahal ko sa Diyos. From duty ay naging love na ang naging motivation ng aking obedience. Napalitan ang pride ko ng kababaang loob. Napalitan ang bad temper ko ng self-control. Yung worry ko napalitan ng comfort at peace. At di lang peace ang binigay ng Diyos sa akin, pati ang mismong Prince of Peace, ang Panginoong Jesus. Napalitan ang makasariling pagmamahal ng tunay na maka-Diyos na pagmamahal ang puso ko at nagmahal sa kapwa.
kapwa. At dahil personal magturo ang Diyos, itinuro naman niya sa akin paano magmahal ng kaaway. Itinuro niya sa akin sa praktikal na pamamaraan. Ika nga on-the-job training. May kapitbahay kami na 20 plus years nang nag-o-oppress sa aming mga tagalooban. Kinukuha niya ang aming daanan para mapalaki pa ang bahay niya na higit na 5 laki ang sukat ng bahay namin. Naging burden ito para sa akin dahil nga kilala ko na ang Diyos na dati naman wala akong pakialam. Humingi ako ng payo sa aking D-group leader at kay Sir Mike na gusto ko sanang gumawa ng hakbang para mapigilan ang kapitbahay namin sa pagkuhan ng aming daanan. Dahil sa oras ng sakuna baka matrap kami sa looban kapag walang kumilos sa amin. Nilahad ko sa kanila ang plano ko at umayon naman sila na gawin ko iyon. Ilang buwan kaming nagharap at nag-usap ng aking kapitbahay. Pero di siya matinag at para sa kanya, pag-aari niya ang daanan namin. Kaya dapat lang nakunin niya iyon at di na niya kami problema. Nung time na yon, naiyak ako sa Diyos. Dahil sabi ko, Lord, ano po bang gagawin ko? Dahil mukhang wala namang mangyayari dito sa usapang ito. Naubos lang ang budget ko. Nalalate lang ako sa D-group namin. Napapagod na ako. Bibitawan ko na po ba ito? Nangihinayang ako sa mga oras na di ko na umpisahan ang tinuturo sa amin ng aming D-group leader. Pinanghinaan ako ng loob noon. Then pinaalala ng Diyos ang Psalm 46:10. Be still and know that I am God. At ang Deuteronomy 31:6. Ang sabi doon, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Lumakas ulit ang loob ko at pinatawad ko ang kapitbahay ko kahit na hindi siya nanghihingi ng patawad at patuloy pa rin sa paninira sa amin. Dinamay pa ang pamilya ko. Pikit mata lang ako. Di ako pumatol. Instead, nanalangin ako na puspusin ako ng Holy Spirit ng kapangyarihan niya para di ako magkasala. Pagpatuloy ko ang lakad ko para sa aming daanan. Hanggang sa may ginamit ang Diyos para makausap ko ang aming Vice Mayor para sa aming problema. Again, sinubok ng Diyos ang aking patience. Mahigit 5 oras ako na nag-antay para makausap ang aming Vice Mayor. Pero during that time, nanalangin ako, sabi ko, Lord, alam ko may magandang plano ka para pahintulutan yon na maghintay ako ng ganito katagal. Pero kahit na di maging favor ang result para sa amin, okay lang. Patuloy pa rin po akong sasamba sa iyo. Ang faithful ni Lord. Dahil nung oras na sinabi ko ang problema namin at gusto naming lagyan ng bakod para di na mag-adjust ang aming kapitbahay sa aming Vice Mayor, ay ang sabi lang niya ay pupunta siya after a week. Nang pumunta ang aming Vice Mayor, nakita niya ang sitwasyon at dahil faithful si Lord, hindi lang bakod ang binigay sa amin, pati bubong at flooring na umabot sa 38,000 na dapat ay 3,000 lang aming inaasahang tulong. Purihin ng Diyos, napaganda na po ang aming daanan at nanumbalik ang kasiyahan sa aming magkakapitbahay at nabuhay ang bayanihan. Grabe ang Diyos, simpleng bakod lang hiniling namin pero mas sobra pa doon ang binigay niya sa amin. Hindi lang ang bubong at flooring kundi security namin sa mahabang panahon para di na kami gambalain pa ng aming kapitbahay. Nagkaayos na po kami ng aming kapitbahay, nagbabatian at nagkakausap. Nagpatawad ako at nagmahal ng aking kaaway at doon kumilos ang Diyos para ipakita sa amin ang kanyang faithfulness, generosity at glory. Patuloy akong nananalangin na madala ko ang aking mga kapitbahay sa Diyos. Ako po ay kabahagi ng discipleship group at nagdi-disciple na rin at nagsiserve sa WOG Ministry as video editor. Nothing is impossible to God. God is in control. God is all-knowing, ever-present, and all-powerful God. I am Perdy Vasquez, servant and a child of God. To God be all the highest honor and glory. Amen. Maraming salamat, Perd, sa iyong testimony. Tunay nga na ang banal na spirito ay nakahandang tumulong sa atin upang tayo ay magbago at magbigay ng glory sa Diyos. Sabi ni John Stott, what we need is not more learning, not more eloquence, not more persuasion, not more organization, but more power from the Holy Spirit. Ang kwento ni Dr. Harry Ironside ay nagpapakita ng kapangyarihan ng buhay na binago ng mabuting balita ng kaligtasan. Habang naglalakad siya sa San Francisco, nakasalubong niya yung mga manggagawa ng Salvation Army at inanyayahan siyang magbahagi ng kanyang patotoo.
Habang nagsasalita siya tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, napansin niya ang isang lalaki nasa gilid lang. Kilala ang taong ito bilang tagapagsalita ng mga kumokontra at umuusig sa Kristyanismo. Ang taong ito ay nag-abot ng isang papel na naghahamon ng debate. Ang debate ay patungkol sa agnosticism versus Christianity. Pero sa halip na agad tanggapin ng debate, ay nagbigay ng kondisyon si Ironside. Alam mo kung anong kondisyon niya? Sabi niya, sige, papayag ako sa debate natin. Pero, kailangan mong magdala ng 2 tao na nabago ng agnostic. Dapat ang lalaki na ito ay nasa ilalim ng masamang bisyo dati at nabago lang dahil naniwala siya sa agnosticism. Pangalawa, isang babaeng nawasak ng kasalanan at nabuhay muli sa pag-asa matapos pakinggan ang mensahe ng agnosticism. Sabi ni Ironside ay dapat ipakita niya ang mga ito at magpatotoo ng kapangyarihan ng agnosticism na magbago. Kapag nakapagdala ang lalaki kahit 2 tao lang, ay handa siyang dumalo sa debate. At sabi ni Ironside, ako naman, magdadala ako ng 100 na mga taong dating nalulong sa kasalanan at nawasak ang buhay, pero nabago at naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Siya ay magdadala ng mga buhay na patotoo ng kapangyarihan ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam mo, sa bandang huli, napahiya ang naghahamon ng debate. At sinabi niya, no way na makapagdala ako ng 2 taong na bago ng agnostic. Kaya siya ay umalis na lang. Alam mo kaibigan, na-realize ko, kung gusto mong maging epektibong tagapamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao ay kailangan nilang makita ang iyong pagbabago. Bakit? Kasi maaari nilang tanggihan ang sinabi sa Bible, pero hindi nila kayang kontrahin ang ginawang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay. Anong mensahe ng kwento? Ang mensahe ng kwento, ito, ang kapangyarihan ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga theory o human skills o debate, kundi sa mga tunay na buhay na binago ng Panginoon. Kagaya ni Pearl, kagaya sa akin, kagaya sa inyong lahat ng mga nakikinig. Kahit gaano karami ang tumuligsa sa Christianity, pero hindi nila mapapasubalian ang mga pagbabago ng buhay na nagganap sa mga tao na nananahanan ng banal na spirito. Kaibigan, isa na ako doon at isa na din si Pearl sa milyong-milyong taong pinili at niligtas ng Diyos. Kaya nga, ang tanong kaibigan, nagpapasalamat ka ba sa Diyos dahil hindi na ikaw ang dating ikaw? Na dahil sa pagbabago mo ay nakasumpong din sa Diyos ang ibang tao? Sinusuri mo ba ang iyong sarili? Kung ako ba talaga ay naligtas at nakatanggap ng banal na spirito? Kasi kung walang pagbabago nagaganap sa akin, ay baka hindi pa ako nanampalataya talaga ng totoo sa Panginoong Yesus. Sabi ni Aiden Wilson Tozer, religion can reform a person's life, but it can never transform. Only the Holy Spirit can transform. Ibigan, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil pinanahanan tayo ng banal na spirito. At Diyos na tumutulong sa ating mapagtagumpayang gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Warren Wiersbe, it is futile for us to try to serve God without the power of the Holy Spirit. Talent, training, and experience cannot take the place of the power of the Spirit. Nakakalungkot din kasi maraming mananampalataya ang madalas nakakalimutang isama ang banal na spirito sa kanilang buhay araw-araw. Minsan, gusto nating harapin ang ating mga kasalanan o problema sa sariling lakas. Hindi natin agad tinatawagan ang banal na spirito para tayo tulungan. Tapos ang masakit pa ay naglilingkod tayo sa Diyos, pero ginagawa natin ito nang walang sapat na gabay at kapangyarihan mula sa banal na spirito. Bakit nga ba ganito? Kasi inisip natin ang Espiritu Santo parang resources lamang, hindi bilang isang persona. Para sa marami, ang Espiritu Santo parang isang tool o kagamitan lang na ginagamit kapag kailangan lang. Parang option na pwede nating piliin kapag hindi na natin kaya. Tapos saka tayo lalapit sa Kanya. Pero ang totoo, ang Espiritu Santo ay isang persona. Ang mismong Diyos na nananahan sa atin. Siya ay kasama natin hindi lang para tulungan tayo sa oras ng pangailangan, kundi upang makipagrelasyon sa atin araw-araw.
O kaya naman ginagawa lang natin siyang isa sa mga obligasyon natin. Inisip natin ang Espiritu Santo bilang isa lang sa mga dapat nating gawin sa ating checklist. Nabasa ko na ba ang Bible ko? Napag-pray ko na ba ito? Okay, ngayon tatawagin ko na ang Espiritu Santo. Pero ang layunin ng Espiritu ay higit pa sa simpleng pagsunod sa listahan. Siya ay nariyan upang gabayan tayo ng tuloy-tuloy sa ating paglago sa pananampalataya. Hindi lang sa tuwing may spiritual o church activity tayo, kundi sa bawat sandali ng ating buhay o moment by moment, day by day. Hindi natin ituturing ang banal na spirito na parang Sunday attire, na para lang sa mga special na occasion. Pero ang katotohanan ay nais ng Diyos na makasama natin siya kahit na sa mga ordinaryong araw ng ating buhay. Sa mga desisyon natin, sa mga pakikitungo sa ibang tao, sa trabaho, at kahit sa anong simpleng bagay. Kaya nga hayaan natin siya ang maging bahagi ng bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lang tuwing linggo, kundi sa araw-araw sa bawat galaw at desisyon. Ano-ano nga ba ang mga spiritual blessing na bibilangin natin at ipagpapasalamat sa Diyos? Una, ipagpapasalamat natin dahil we are wanted by God as His chosen. Pangalawa, we are indwelt by the Holy Spirit. At pangatlo, we are now His possession for eternity. Ipagpasalamat natin na tayo ay pag-aari na talaga ng Diyos for eternity. Tuloy natin sa susunod na verse. Pero this time, basahin natin ang English translation. Ephesians 1:13-14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Verse 14. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Pansinin natin ang salitang mark in Him with the seal at inheritance. Ikaw ay sinelyuhan, minarkahan ng banal na spirito bilang garantiya na tatanggap ka ng mana o inheritance. Ang guarantee sa kaligtasan mo at guarantee sa mamanahin mo sa langit ay hindi ang pera mo sa bangko o ang mga na-accomplish mo dito sa lupa para sa Diyos. Hindi, mali yun. Ang sabi sa talata ay ang guarantee mo ay ang Diyos mismo, ang banal na spirito na nananahan sa iyo. Ito'y picture ng isang walang hanggang relasyon natin sa Diyos. Tayo ay naging pag-aari na niya at sisiguraduhin niya o gagarantihan niya na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na pinanampalatayanan natin na ikaw at ako ngayon ay tatanggap ng man. Ang inheritance na ito ay hindi lamang material na bagay, kundi ito ay isang spiritual na mana na nauugnay sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ikaw ay mabubuhay sa langit, magpasawalang hanggan. Ang inheritance din natin ay may kinalaman sa kaluwalhatian na tatamuhin natin sa langit. Ang ibig sabihin, finally, yung sinful desires natin ay mawawalan. Tayo ay malinis na at wala ng tendency na magkasala. Tayo ay magiging holy immortals. Sabi sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Then sabi pa sa 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Kaibigan, nakakaranas ka ba ng kapaguran, panghihina at persecution habang ikaw ay nagsiserve sa Diyos? Huwag ka panghinaan ng loob. Ang sabi sa talata ay yung pagpapagal natin para sa kaharian ng Diyos ay hindi maikukumpara sa nag-aantay sa ating eternal glory o kaluwalhatian. At ito pang, isa pang mamanahin natin ay ang pakikipag-isa natin sa Diyos magpakailanman. Wala na makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Ang ibig sabihin ay ang pinakadakilang inheritance natin ay ang Diyos mismo na makakasama natin ng walang hanggan. Sa ngayon, dito sa lupa, nalulungkot tayo pag may nawala na isang mahal natin sa buhay, nabawasan ng kasama natin sa family. Pero pagdating sa langit, ang pamilya natin, tayo magkakapamilya, kasama ang Diyos, naku, hindi na tayo mababawasan.
walang kamatayan, walang sakit, magpasawalang hanggan. Ang seal naman ay parang isang marka ng katiyakan. Nagbibigay ito ng protection. Nagpapatunay ng pagmamay-ari sa atin ng Diyos at nag-iingat sa atin. Tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo at ang tatak na ito ay hindi mababali o mawawasak o mawawala. Sinasabi nito na ligtas tayo at hindi mapapasakamay ng sino man o anuman. Alam mo ba na ang banal na Espiritu ang down payment o guarantee ng mga darating pang pagpapala? Ibig sabihin, bagamat hindi pa natin nakikita o nararanasan ng buo ang lahat ng ating inheritance sa langit, ang banal na Espiritu naman ay ang nagsisilbing patikim at pauna at patunay na talagang ibibigay sa atin ang ating mana. Kaya nga pag naranasan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo ay talaga namang amazing. Yung mga hindi mo nagagawa ay na-accomplish ng banal na Espiritu para sa iyo, amazing. Pero tingnan mo ito, patikim pa lang yan. Appetizer pa lang yan. Wala pa yung talaga main course. Kaya sobrang exciting at hindi natin maipapaliwanag ang ganda at glory ng langit kasama ang Diyos. Now, ang lahat ng spiritual blessings at inheritance ay binigay sa atin. Para sa anong reason? Ang sabi sa talata ay to the praise of His glory. Para sa kapurihan at karangalan ng Diyos. Praise God indeed. Kasi hindi lang ito ginawa ng Diyos dahil naobliga siya. Hindi ito ginawa ng Diyos dahil ito ang tamang gawin. Yes, maaari, pero hindi pa rin. Hindi tayo binigyan ng kaligtasan dahil balang araw ay gagamitin niya tayong pawns na gaya ng larong chess. Hindi niya ito ginawa dahil gagawin niya tayong kasangkapan sa mga gusto niya ipagawa. Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil lang sa simpleng gusto niya ng pagmamay-ari sa atin at pagkontrol sa buhay natin. No, hindi. Ang sabi kanina sa Ephesians 1:4-5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Praise God! Dahil ang lahat ng ito ay ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang ibig sabihin, merong love na involved. Ako, ayokong pumunta sa langit kung hindi ako mahal ng Diyos. Kasi wala namang relationship. Gusto ko kasi siyang makasama sa langit dahil siya yung tatay ko. Mahal niya ako at mahal ko din siya. Hindi ako pupunta sa langit dahil ako ay robot niya, tauhan, kundi meron akong relasyon sa kanya at ako ang kanyang minamahal na anak. Kaya nga ang tanong, paano tayo mamumuhay ngayon bilang pag-aari ng Diyos? Bilang kanyang mga minamahal na anak na magtatamo ng inheritance mula sa kanya. Kaibigan, gawin mo ito. Alalahanin mo palagi na ikaw ay under new ownership. Bakit ganon? Sino ba ang dating nagmamay-ari sa atin? Simple lang. Yung ating laman, ang ating kasalanan. Ito yung nagmamay-ari sa atin. Pero nung tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus, ay pinagharian na tayo ng Diyos. Tayo ay pagmamay-ari na niya. At dahil dito, ang dating may-ari sa'yo, ay wala ng right o karapatan sa'yo. Maliban na lang kung ikaw ang magpapahintulot na pagharian ka niya ulit. Kaya nga, may labanang nagaganap palagi sa atin sa pagitan ng espiritu at laman. Pinipilit kang bawiin ng laman. Pinipilit kang magkasala. Pero kung lalakad ka sa spirito, hindi mo na masusunod ang pita ng laman. Ang ibig sabihin ng lalakad sa spirito ay magpapakontrol ka sa banal na spirito na nagko-convict sa'yo at nagbibigay ng direction sa'yo moment by moment. At pag ginagawa mo ito, mapapagtagumpayan mo ang iyong laman. Ang ibig sabihin ay hindi mo na ngayon binibigyan ng karapatan na angkinin ka ulit ng laman. Kaibigan, hindi ko alam ang mga struggles mo sa kasalanan. Pero ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay under new ownership. At ang dati mong owner ay wala ng karapatan sa iyo. At kung ikaw ay pag-aari na ng Diyos, ay ang isa pang application ay huwag mo saktan ang kalooban ng banal na spirito na nananahan sa iyo. Paano natin sinasaktan ang kalooban ng espiritu? Kapag binibigyan natin ng karapatan ang dating owner natin. Kapag sinusunod natin ang laman. Ganito na talaga ako, tanggapin nyo na lang ako. Kaibigan, pag ganyan ang mindset mo, ay yung dating owner mo, binibigyan mo ng right sa'yo, na pagharian ka niya. Kapag sinusunod natin ang laman, nako,
Parang sinasabi natin sa owner natin dati, balik ka. Ikaw ang bibigyan ko ng right. Tatanggalan ko ng right ang Holy Spirit. Paano ba natin sinusunod ang laman? Narito ang ilang applications sa Ephesians 4:25-30. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaibigan, huwag mo bigyan ng right ang laman mo para magsinungaling, kundi sa kabaliktaran ay maging totoo ka at transparent. Then sa verse 26-27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang ibig sabihin, huwag mo patagalin ang iyong galit. Magpatawad ka at makipag-reconcile. Kasi ang ibig sabihin nito, hindi mo na binibigyan ng right ang iyong laman. Pero sa kabaligtaran, kung hindi ka nagpapatawad, ay hindi mo lang binibigyan ng karapatan ang laman mo, kundi ayon sa verse 27, pati ang dyablo ay hinahayaan mong mamayani sa buhay mo. Then sa verse 29, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Wow! Kung dati ang laman mo nagsasabi sa iyo na mandaya, magnakaw, mang-isa ka, ay ngayon sasabihin mo sa kanya, wala ka ng karapatan sa akin. Ako ay magiging blessing sa iba. Magiging honest ako. Then sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ang ibig sabihin, huwag mong gamitin ng iyong dila para makapaglait, makapaghusga, makapanira ng kapwa, kundi gamitin mo ito. Makapag-chismis, kundi gamitin mo ito para ka makapag-build up at makapagpalakas ng iba. At pag ginagawa mo mga ito, napiplease mo ang banal na spirito. Pero sa kabaliktaran, kung nananaig ang laman sa iyo, ay inaalisan mo ng rights o karapatan ang banal na spirito na nagmamay-ari na sa iyo. At ang ginagawa mo ay sinasaktan mo ang kanyang kalooban. Kaya sabi sa susunod na talata, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaibigan, ang banal na Espiritu, ang katunayan ng iyong kaligtasan at inheritance sa langit. Mahal ka niya at nais niyang ikaw ay magpasailalim sa kanyang ownership upang ikaw ay mapabuti. Si Wylon Prendergast, matapos siyang malasing, ay habang pauwi siya, nakaisip siya na pagnakawan ng isang bahay. Kinuha niya ang lahat ng mamahaling gamit, tapos nilabas niya yon sa bahay. Tapos ang ginawa niya para masigurado na walang bakas ng fingerprint o anumang ebidensya, ay sinunog niya ang bahay bago siya umalis. Kaya lang, ito yung problema. Habang nasusunog ang buong bahay, maya-maya nahimasmasan siya na bahay pala niya ang pinagnakawan niya at sinunog. Grabe, nakakatawang istorya na ito. Pero alam mo kung anong sabi niya? Marami pala akong mahalagang gamit sa bahay. Ngayon ko lang na-realize. Alam mo, tayo ding mga alagad ng Panginoong Yesus, may mga pagkakataon na hindi rin natin napapansin kung gaano tayo kayaman sa mga pagpapala mula sa Diyos. Minsan nalilimutan nating napakarami nating mahalagang pag-aari, mga pagpapalang hindi nasusukat sa material na bagay. Kaya kaibigan, simulan mong i-appreciate kung gaano tayo ka-blessed sa ilalim ng bagong ownership sa atin ng Diyos. Minsan, sinasayang mo ang iyong buhay para sa mga temporaring bagay na nawawala, nawawasak at nananakaw. Abala ka sa mga ito, kaya lang wala kang panahon na huminto at suriin ang mga ginagawa ng Diyos para sa kaibigan. Alamin mo ang lawak ng iyong spiritual blessings at gamitin mo ito para makapamuhay ka sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gamitin mo ang mga ibinigay niya sa iyong spiritual gifts upang maglingkod sa Kanya. Count your blessings. Ito ang isang simpleng paalala na madalas nating makalimutan sa gitna ng abalang buhay. Marami tayong tinatamasa na hindi natin laging napapansin o pinapahalagahan. Mula sa ating pamilya, kaibigan, at mga material na bagay tulad ng kuryente, malinis na tubig, at pagkain hanggang sa mga luho na dati hindi naman natin nararanasan pero ngayon nararanasan mo na. Minsan,
Dahil ito'y karaniwan na sa atin, nakakalimutan natin ipagpasalamat ang lahat ng ito. May isang anak na gustong-gusto niya ng bagong kotse. Sa araw ng graduation niya, inabutan siya ng kanyang ama ng isang kahon. Inaasahan niya ang laman nito ay ang susi ng kotse na gustong-gusto niya. Pero nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang Biblia. Alam mo, nagalit siya. At simula noon, hindi na niya kinausap ang kanyang tatay. Lumipas ang maraming taon. At nang mamatay ang kanyang ama, napilitan siyang umuwi sa kanilang bahay upang asikasuhin ang mga bagay-bagay sa kanilang pamilya. Sa libing, narinig niya ang mga kwento tungkol sa kung gaano siya pinagmamalaki ng kanyang ama. Kung paano ito patuloy na nag-aantay sa kanya kahit na hindi sila nag-uusap. Alam mo, napakasakit para sa anak na malaman niya ito. Lalo na't hindi niya nabigyan ng pagkakataon ng kanilang relasyon na maghilom. Habang naglilibot siya sa kanilang dating bahay, ay nakarating siya sa dati niyang silid. Nakita niya ang kahon ng Biblia. Puro alikabok na. Nakapatong sa parehong lugar na pinag-iwanan niya. Maya-maya binuksan niya ang Biblia. Nagbabaka sakaling makahanap ng kahit anong mensahe ng pag-asa. Sa kanyang pagkagulat, isang tseke ang nahulog mula sa loob ng Biblia. Nakapangalan sa kanya at eksaktong halaga ang naroon para sa kotse na gusto niyang bilhin noon. Pero huli na ang lahat. Sa kanyang katigasan ng puso at kasakiman, nawalan siya ng pagkakataon. Hindi lamang sa kotse, kundi sa relasyon sa kanyang ama. Ipinagpalit niya ang lahat dahil sa kanyang makasariling pagnanasa. Marami sa atin ang nasa parehong kalagayan. Ang pinakamahalagang regalo sa harapan natin ay hindi natin pinapansin. Ang kaligtasan at pagmamahal ng Diyos na inaalok sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Dahil sa ating kasakiman o pansariling ambisyon, mas pinipili nating ipagpalit ito sa mga bagay na pansamantala at walang value sa eternity. Pinapalampas natin ang pinakamalaking biyaya na naibigay sa atin ng Diyos. Pero kaibigan, may magandang balita. Hindi pa huli ang lahat. Ang regalong ito ay available pa rin. Nandyan pa rin. Naghihintay na tanggapin mo ito. Hindi mo kailangan mawalan ng lahat at magsisi sa huli. Sa araw na ito, maaari mong baguhin ang takbo ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa regalong inaalok ng Diyos sa iyo. Ano yung regalong yon? Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngayon na ang pagkakataon. Huwag mo hayaan lumipas ito nang hindi mo tinatanggap ang regalong inilaan para sa iyo ng Diyos. Manampalataya ka na biniyaran ng Panginoong Yesus ang lahat mong kasalanan. At kung mananampalataya ka sa Kanya ngayon, ikaw ay patatawarin, seselyuhan, ibibilang na anak, padadalan ng banal na spirito na mananahan sa iyo upang pagdating ng araw, ikaw ay maninirahan sa langit kasama niya. Kung ito nais mo, ay kahit nasaan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay sinusuko ko na ang aking sarili. Binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat dahil ako ay pinili mo, pinanahanan at naging pag-aari mo na magpakailan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyayahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section at padadalang ka namin ng registration link. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry regularly, at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa
ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag di nyo nakita ang link, mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. God did not choose us because of anything good in us. He chose us in spite of us. The reason lies in God's unmerited grace. Kaibigan, sobra-sobrang biyaya ng Diyos para sa iyo. Bilangin mo mga ito araw-araw at alalahanin mo na ang mga ito ay hindi mo deserve, pero binigay pa din ng Diyos sa iyo. Kaya nga simulan mo pahalagahan at ipagpasalamat sa Diyos ang iyong mga spiritual blessing. Una, you are wanted by God as His chosen. Pinili ka ng Diyos at hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Kaya nga gawin mong layunin niya para sa iyo na magbunga ng marami sa iyong buhay. Pangalawa, ipagpasalamat mo na ikaw ay indwelt by the Holy Spirit. Nananahan sa iyo mismo ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan nito, ikaw ay selyado na. Ang ibig sabihin, wala makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. At pangatlo, ipagpasalamat mo dahil now you are His possession forever. At pag ginagawa mo ito, ay ang mga gawi mo ay magbabago. Bakit? Kasi lalago ang iyong pagmamahal sa Diyos. At dahil dito ay kamumuhian mo ang kasalanan. Kaibigan, remember that you will have strength in gratitude. God bless.